I see forever when I look in your eyes. A love that is deeper than the blue in the sky. You are my heart, you are my heart, you are my dream come alive, my everything, my like no other. Yeah, I could stay with you for forever, for forever. Pamilya, lagi magkakasama. Walang iwanan, laban sa lahat ng problema. Sa wakas, natupad na rin ang ng anak ko. Fight lang. Talagang ganyan ang buhay. Kung ihalin tulad mo sa Kastilyong Buhangin. Congratulations, anak ko. In between you and me, we'll run until the end of time. I see forever when I look in your eyes. A love that is deeper than the blue in the sky. Sunlight fell, it reminded me that life can be so gracious sometimes. And I felt like everything around me was connected somehow. At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for. And they say, hold on to the ones you love. Keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Let your heart shine in a new light. See it come alive. They say, hold on to the ones you love. Keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Magandang tanghali po sa inyong lahat, lalo tigit sa inyong dalawa, Zang Ray and Debbie. Ngayon, tayo natitipon sa simbahang ito sapagkat kayo tatanggap ng isang dakilang sakramento, ang sakramento ng kasal. At ano nga ba ang sakramentong ito ng pag-aasawa? Ito ay pagsasama, isang tipanan ng isang lalaki at isang babae na nangangakong magmamahalan,
panghabang buhay. Bilang isang sakramento, ang kasal ito ay naglalarawan sa pag-ibig ni Kristo sa simbahan. Kaya nga ang inyong pagsasamang dalawa, ito ay isang napakagandang imahen ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang sambayanan. At anong klaseng pag-ibig ang ipinakita ng Diyos? Ito'y pag-ibig na handang ialay ang kanyang sariling buhay para sa kanyang minamahal. Yun yung pag-ibig ni Jesus para sa atin. Pag-ibig na walang iniintay na anumang kapalit. Pag-ibig na handang magsakripisyo. Pag-ibig na handang ibigay ang buong sarili para sa kanyang minamahal. Kaya nga, ito ay isang tipanan ng dalawang nagmamahalan, ng isang lalaki at ng isang babae. Kaya nga sa ating mga pagbasa, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, ipinapakita doon ang pinakang natura ng pag-iisang dibdib na sa pasimula pa, ito'y idinisenyo ng Diyos upang magsama ang isang lalaki at babae na nagmamahalan. Sapagkat ang pagmamahal na ito ay ang pagiging kalarawan, kamukha ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga para sa bawat isa sa atin, ito ay isang katangian na nagmula sa Diyos na ibinabahagi rin natin para sa iba. Pero sa isang lalaki at isang babae na pumapasok sa sakramento ng kasal, ito ay mayroong mas malalim na kahulugan. Pag-ibig na handang lampasan lahat ng uri o klase ng pag-ibig, sapagkat ang inaasahan sa mga mag-asawa ay magkaroon sila ng pag-ibig na katulad ng pag-ibig ni Kristo para sa bawat isa sa atin. Kaya nga anong inaasahan sa inyong dalawa? Una, fidelity. Katapatan ninyo sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Anong sabi doon? Kayo ay mangangako mamaya na kayo ay magmamahalan sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at kalusugan. Kaya nga, anong klaseng katapatan? Pagiging tapat, kung saan ang katapatan na ito sa inyong pagmamahal ay panghabang buhay. Hindi kapag iyong nahihirapan, hindi kapag iyong merong hindi pagkakaunawaan, ang magiging solusyon ay maghiwalay. Bakit? Kinakailangan yung maging tapat sa inyong pag-ibig. Kinakailangan yung maging tapat sa inyong mga pangako sa isa't isa. Pangalawa, there is this gift of unity and indissolubility. Anong sabi sa ating Ebanghelyo? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalayin ng tao. Sapagkat sa harapan ng Diyos at ng kanyang sambayanan, kayo ay nagiging iisa. Kaya nga sana kayo maging isa sa inyong mga pangarap, sa inyong mga hangarin at adhikain, lalo tigit sa inyong buhay bilang mag-asawa, sa pagbubuo ninyo ng inyong sariling pamilya. Huwag na huwag makakalimot tumawag sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang tumawag sa inyo, siya rin ang magpapabanal at laging gagabay at tutulong sa inyong buhay, lalo tigit sa inyong buhay bilang mag-asawa, sa pagbubuo ninyo ng inyong sariling pamilya. At pangatlo, ang inyong pagkakaroon ng mga anak. Ikaw, John Ray, ilang anak ga ang iyong gusto? 2. Ikaw, Baby, ilang anak ang iyong gusto? 3. May hawak ka kasing panyo. 5, 3. Ano? So, 2 plus 3, 5. Pwede na. Ano? Magkagayon pa man, ilan namang anak ang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ang inaasahan sa inyo ng inang simbahan at ng sambayanan. Ang mga anak na sa inyo isisilang ay inyong palalakihin bilang mabubuting Kristiyano.
Merong kayong obligasyon sa inyong mga anak. Dalawang uri, the spiritual obligation and the moral obligation. At ano ang mga obligasyon ito? Una, spiritualidad. Palakihin sila ng may takot at pagmamahal sa Diyos. Hubugin sa ating pananampalataya. Pangalawa, you have the moral obligation na turuan sila, palakihin sila bilang mabubuting mamamayan. Sapagkat ang tahanan, ito ang punlaan ng buhay Kristiyano. Kaya nga ang tawag natin, the family, it is a domestic church, mumunting simbahan, kung saan inyo sisimulang hubugin ang inyong mga anak upang lumaki bilang mabubuting tao, bilang mabubuting Kristiyano. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagpapakita ninyo ng magagandang halimbawa sa kanila. Kung ano sila sa kanilang paglaki, ito'y nakasalalay sa inyo, sapagkat kayo ang magiging pundasyon sa inyong tahanan magbumula ang binhi na lalago para sa kanila. Kami naman, bilang sambayanan na naririto, kaysa ninyo sa pagdalangin sa Diyos, na nawa ang kanyang pinasimulan sa inyo ay kanyang pagtibayin at pabanalin, pagkalaoban kayo ng mga biyaya na inyong kinakailangan upang kayo ay laging maging tapat sa inyong pagmamahalan at maging matatag na Kristiyanong pamilya, may banal na pagkatakot at pagsunod sa Diyos. Hinihiling ko ngayon na buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Debbie, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si John Ray na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. John Ray, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Debbie na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Nakahanda ba kayong dalawa na gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakaloob ng may kapal upang sila'y inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Padre. Opo, Father. Minamahal kong John Ray at Debbie, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mitiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Debbie, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si John Ray na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, sumasang-ayon po. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. John Ray, sumasang-ayon ka ba na maging may bahay si Debbie na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga lituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, sumasang-ayon po ako. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kaniyang asawa? Opo, buong puso ko po. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Ama namin, kami po ay iyong loobin, magkaisa ng kalooban at damdamin, mula ngayon, sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon naman ay ating babasbasan ang inyong mga aras at mga singsing. Ama naming mawain, basbasan mo at kupkupin ang iyong mga lingkod na sina John Ray at Debbie, pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo at lingapin ang iyong mga lingkod na sina John Ray at Debbie. Maging dapatin mo na silang magsusuot ng mga singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Debbie, kailan may hindi kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan ng singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo.
Amen. John Ray, kailan may hindi kita pagtataksilan, isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang sangla ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Debbie, kailan may hindi kita pababayaan. Ibinibigay ko sa iyo ang mga aras na ito na siyang tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging anak. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. John Ray, tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng aking kabuhayan. Mga minamahal na mga kapatid, sina John Ray at Debbie ay ganap ng mag-asawa. John Ray, maaari mo nang igawad ang iyong unang halik kay Debbie bilang kaniyang asawa. It's like finding a treasure that's always been hiding. The first time that I see inside it and realize it's always been you. When I close my eyes, it's you I see. I wanna feel like this forever and catch my breath every time you step into a room. I wanna hold you close and never let you go, 'cause I know forever was made for me and you. My dearest Mo, today is the day where you promised turn into real. Last 2 years ago, nung nanliligaw ka, sinabi mo sa akin na ako ang babae na nakikita mo makasama habang buhay. Masaya ako na kahit sa mga problema na dumadating sa atin, ay nananatili tayong matatag at nagmamahalan. At sa bawat araw na magkasama tayo, nakikita ko ang mga sacrifices at pagbabago mo during our relationship. Ang pag-iyak mo sa bawat problema at tagumpay na dumating sa atin. Ako ang iyong sandalan, tagapagpakalma, hingahan ng sama ng loob, kaibigan, at ngayon, ako ang iyong magiging mabuting may bahay. Pinapangako ko sa iyo na mananatili ako sa tabi mo at masayang bubuuin ang pamilyang pangarap natin. At sa bawat pagsubok man na dumating, ay mananatili akong matatag para sa atin. At aking pinagpapasalamat na ibinigay ka ng Diyos sa akin. Mahal na mahal kita. Love, Debbie. Mahal kong Debbie, sa ilang taon natin na magkatrabaho, hanggang ngitian at batian lang tayo. Hindi ko akalaing may in love ka sa isang tulad ko. Noon nga ay nabalitaan mo kung gaano ako kabilyong Ginoo. Mabilis magsawa at sabi babaero, ngunit nanatili ka sa tabi ko. Pinakinggan mo ako at niwalang kaya kong magbago. Sa iba't ibang mukhang nakasama panandalian, sa wakas natagpuan ko rin ang pag-ibig na mauuwian. Nagpakalayo-layo pa ako. Nandun lang pala sa school, magiging panghabang buhay ko. Ikaw yung babaeng unang araw pa lang naniligawan ko.
naramdaman ko na agad na ikaw na ang babaeng pakakasalan ko, na sa iyo ko lamang natatanging naramdaman. Kaya noong mga araw na niligawan kita, hindi lang kita basta niligawan para maging aking katipan, kundi niligawan kita para sa harap ng altar ako'y iyong masamahan. Maraming salamat dahil nakilala kita, dahil sa iyo ko lang naramdaman yung pakiramdam na kung anong kayang ibigay ng mga Ginoo sa binibini ay kaya rin pala magawa ng binibining tulad mo para sa Ginoong gaya ko. Yung pantay lang at walang masigit na nagmamahal. Niwala man akong espada o kapangyarihan kagaya kay Don Juan, pero hindi ako aantukin, mananatiling gising, hindi magiging bato, at kailan may hindi mapapagod sa iyo. Dahil ikaw ang magiging lakas ko at ako ang magiging sandalan mo. Hindi ako kasing tapang ni Florante na itinali sa puno at naiwan sa gubat na mapanglaw, ngunit mananatili ako sa bawat paghihirap at magkasama natin nalakbayin ang ating hinaharap. At hindi man ako kagaya ni Ibarra, na mayaman nga pinaglaban ng bayan pa, ngunit ikaw, ang sarili kong bersyon ni Maria Clara, ang aking pangangakuan na kakibat ng aking pagsinta, paglalaban ka sa hirap at ginawa. Mahal kita, Debbie, nandito lang ako palagi para sa iyo. Mahal na mahal kita, salamat sa Diyos at pinagtagpo rin tayong dalawa. Pangakong mamahalin kita ngayon hanggang sa panghabang buhay. Only time can tell if this will end. We can sit for a while. I don't wanna miss this again. I don't wanna miss you again. I don't wanna miss you again. I feel like a kid again, like summer nights that never end. I feel like I'm 21, so easily falling in love. I open my heart, and now I feel brand new. I feel so young and I feel so on top of the world, and I feel so. I feel alive and I feel so. I feel so brand new. So brand new. It feels like it's Christmas Day, like dancing in the pouring rain. Something you do, it makes me feel brand new. I feel so young and I feel so on top of the world, and I feel so. I feel so brand new. So brand new. Brand new. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang tatay ni Sir Moymoy. Ito lang ang simple kong mensahe. Ang respeto at pagmamahal.
Yun sana ang mamayani sa inyong pagmamahalan. Batang Kalawagay ito, hindi iyak ito! Hindi iyak! Ano? Kasi, walang ganon. Kasi pag yung dalawang yun ang pinagsama nyo, titibay yung pagmamahala ninyo eh. Ano? Sana all! Yung respeto tsaka pagmamahal, napakalaking bagay na yan sa inyong mag-asawa. Ano? John Ray, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Debbie, ikaw naman, habaan mo ang pasensya mo. Kasi ang ina ay ilaw ng tahanan. Ang asawa, tagapundi ng ilaw ng tahanan. Ano? Tsaka pag may problema, hindi kayang daanin sa iyak, pagtulungan yung lutasin. Bagyo lang yan. Pero ang pagmamahalan ninyo habang buhay, yung bagyo lang, 4 na araw lang. Ano? Pero ako po ninenervyos na rin. Kala ko hindi na matutuloy ito. Pero sa pamamagitan po ng panalangin, ilang libong tao ang nanalangin. Ano? Yun. At kung wala kayong gawa, minsan pumasok kayo na simbahan. Napakaganda niyan. Yan ay napatunayan ko na. Ako po ay nag-collapse. Totally wala na. Ay, siguro ay hindi ako mabait na tao, kaya ako binuhay pa. Pero kung ako po yung mabait na tao, ay yari na ako. Nandun na ako kay Lord. Ano lang, relax lang, kalmante, huwag magpaka-stress. Hayaan mo ang problema, ang mamroblema sa problema. Ano? Sana all. Okay, yun lang siguro. Ako po ay sadyang emotional. Kahit po sa aming school. Ako po talaga iyakin. Pero tatandaan po ninyo, ang tunay na lalaki sargasa ay iyakin. Relax lang kayo. Ang magulang ay mananatiling magulang. Narito kami. Ayaw ko na po. For you, John Ray, kaunting tampon yung dalawa. Huwag agad tatakbo sa bahay ha. Sarado ang bahay ko ha. Para hindi ka masabihan na hindi ka makaalis sa palda o saya ng nanay o ng tatay. Tandaan nyo lang, 3 M. Magbigayan, magmahalan, at magkaunawaan kayo. At ang sabi ko din, sana all! Ano daw? Louder! Yes! Sana all! Debbie, ang sabi ko naman kay Debbie, lagi siyang magbabaon sa school ng pasensya na tinapay. At tuwing dadaan niya sa bahay, sasabihin, Tita, sakit na ng ulo ko. Ano nang gagawin ko? Ay talagang ganyan yan, Debbie, kasi youngest siya sa amin. Baby namin siya. Utay-utayin mo lang. Kakain din niya ng isda. Ha? Utay-utay. Hindi lahat naka-depend sa karne. Ang karne, matagal matunaw sa tiyan. Muy-muy. Kakain ka daw ng isda at gulay. Sa totoo nga lamang po, kasi si John Ray, laki ay dito sa Lukban. Dito siya nag-aral. Kahit siya pinapadala ng allowance ng tatay niya, sinesekreto naman niya yung allowance sa akin. Kumbaga, allowance niya sa tatay, good for 1 week. Sa akin, good for 1 month. Sabi niya, huwag mo sasabihin kay tatay na meron akong pandate. At ako'y bubugbugin nun. Dahil alam niya, linggo-linggo kami ng aking mga kaklase sa college.
lagi kaming may outing. O, kaya lagi kang may kadate. Marami ka daw pinaiyak. Pero, mabait pa rin naman at sumunod sa akin. O, di ba, Debbie? Kung hindi yan sumunod sa akin, kahit ang referee namin, alam ninyo, si Ninang Amor Cortez, sa aming dalawa. Sa totoo lamang, kamunti ka na yan noon mag-asawa. Halos siya daw ay magpapakamatay na, ganito, ganon. Sabi ko, hindi naman ako nanlalait ng tao, ilagay naman. Kasi yung unang pinakilala niya sa akin, ay, hindi, istorya ko para alam. Oo. Tapos ay sabi kong ganyan, kung hindi ko yan na-interrupt, hindi mo makikilalang magandang Debbie. Di ba ga? Kaya Debbie, pag ayaw mo na kay Muy, sabihin mo sa akin na at kakaunin ko ng maayos. Yun lang at maraming salamat po. Hello, Debbie, John Ray. Sana habang buhay kayong... Ngayon nagsisimula pa lang kayo. Magsisimula na kayo. Alam kong marami kayong tatahakin mga pagsubok, hindi lang mga Dapat naman sana, alam ko darating mga magkakasama din kayo ng loob. Nangyayari talaga yan. Sa aking experience sa aming mag-asawa. Kaya sana, kung ano man lang dumating na ganun, huwag nyo nang pabuti na kayo magkakasamaan. Nandito kami, wala man kaming gaan pinansyal. Ang tangin na lang na may tutulong, mga payo na lamang sa inyo, na maikling payo, na maaaring makatulong. Yun na lang ho. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang maipayo ko lang, masasabi ko lang sa dalawa, John Ray, Debbie, magsunuran kayo ng maayos at magmahalan. Huwag makakalimutang tumawag sa Diyos. Magpapasalamat lamang po ako sa dumating na aking mga sa side ng ate ko, yung kanya mga in-laws from Hawaii. Sila Ate Teng at yung mag-asawa, Ninang Ambing, Tanap, Ate Teng Tanap at Kuya Amante at ang Ate Tesco, my eldest sister. Thank you very much po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una po ay salamat po sa lahat ng dumalo. Kahit anong mangyari, ang kasalan ay matutuloy. Ako po ang kapatid ni John Ray, ang nakakatandang kapatid ni John Ray. Ang mensahe ko po sa kanilang dalawa ay kaligayahan. Hindi ako iiyak. Huwag ka nang tumingin. Mag-intindihan lang, mag-unawaan. At saka kung mayroon mang pagsubok, alalahanin niyo ang araw na to. Yung mga pangako niyo sa isa't isa. At ang love, kahit ako ay single, ang love ay para ding wine. May tamis at may pait. Habang tumatagal ay lalong sumasarap at tumitibay ang pagsasama. Kaya kayong dalawa ay mag-intindihan at mag-unawaan. Okay? Yun ang message ko sa inyong dalawa. Thank you. So magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po yung nakakatandang kapatid ni Debbie. Panganay po ako sa kanya lang ng 1 taon. Kaya po, nung kami bata pa, lagi po kami magkaaway. Para po kaming aso at pusa. So, John Ray, advice ko lang sa iyo, sana ay mahalin mo yung kapatid ko, kagaya ng pagmamahal namin sa kanya. At sana, kung may mga problema kayo, may mga pag-aaway, ang itataas nyo lang ay damit nyo. Joke lang. Ang itataas nyo lang ay huwag nyo itataas yung pride nyo. Ang itaas nyo lang ay yung pangarap nyo para sa pamilya nyo, sa magiging pamilya nyo. At ang ibababa nyo lagi ay yung, ang ibababa nyo lang lagi ay syempre yung inyong pride. Huwag kayong magpapataasan ng pride. Yun lang ang dapat gawin ng isang pamilya. Ang mga lalaki, syempre,
Andyan naman lagi ang tukso, paminsan-minsan, pwede mong subukan. Joke lang. Huwag mong susubukan na. Pwede mo na subukan, magpapaalam ka lang. Natutokso ako ngayon. At lahat ng problema, yung salitang problema, kalimutan nyo na. Dahil yung problema ay pagsubok galing sa Panginoon nating Diyos. Ano po? So, alam ko naman na mapapagtagumpayan yan. Best wishes and congratulations. Makikitayo po lahat at makikitaas po ng inyong glass or bottles. Hey! Hey! Kampay! Alright, cheers for more years of love and happiness. The two doves, ladies and gentlemen, represent John Ray and Debbie being released to start a new journey of their lives together as husband and wife. Ang dalawang kalapate, sumisimbolo kila John Ray at Debbie. At ito po ang unang paglipad o kanilang paglipad sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Ano po yun? Ang buhay may asawa. Makikis mo na ang kalapate. Tapos sir, makikis din kayo. Tutukain mo rin. Para maganda sa picture. Alright. Isa pa, di nakuha sa picture. Tuka. Tapos kiss, Debbie. Kiss. Sabay. Tapos nakatuka ka rin, John Ray. Oh my gosh. Harap tayo sa at the count of 3. Debbie and John Ray, lipasan nyo na po ang mga kalapate na simbolo ng inyong pagmamahalan. Siyempre, sabay-sabay muli tayo sa pagbilang ng 3. 1, 2, 3! Ay! Palakpakan! Come on! Once again, congratulations, John Ray and Debbie! Sir Moy at Ma'am Debbie, congratulations sa inyong dalawa and best wishes. Para ko kayong mga anak, alam niyo yan. Nasubaybayan ko kayong dalawa, kaya ako'y masayang-masaya sa inyong dalawa. Siguro kung nandito ngayon si Sir, masaya din siya. At katulad ng sinabi ni Sir Pallier, respeto at pagmamahal lang sa isa't isa para kayo tumibay. At kung may pagsubok na dumating sa inyong buhay, lagi niyong tatandaan, nandito lang si Ninang at ang iyong dalawang kapatid, si Jericho at si Ola. Congratulations, Ola. Debbie, si John Ray ay halos lumaki kasama. Nasaksihan ko yung kanyang paglaki. Dahil kababata niya yung aking bunsong anak, si Rayman, na kinasal nung nakalipas na taon. Kilala ko si John Ray mula pagkabata. Siya ay isang napaka masunurin, napagbigay, at saka napakabait na tao. Kaya sana yung katangiang ito, John Ray, hindi magbago dahil nangako kayo kanina sa harap ng ating Panginoon na magmamahala ng tapat habang buhay. At saka yung alalahanin nyo sa bawat isa sa inyo, marami pa kayong katangian na hindi nakikita sa bawat isa. Okay? At tandaan ninyo na ang pinakasalan nyo ay hindi lang yung magagandang katangian ninyo na bawat isa, kundi yung mga kapintasan. Sana ay matutuhan yung yakapin at paunlarin at palakasin yung mga kahinaan ng bawat isa sa inyo. Andito kaming mga magulang nyo, ang mga ninong at ninang. Bilang mga pangalawang magulang, narito kami para saksihan ang inyong bubuing pamilya, panatilihin ang init ng pagmamahalan hanggang maging maputi ang inyong buhok at punuin ng masasaya at mababait, malulusog na bata ang inyong tahanan. Okay, best wishes, ang katapatan sa bawat isa ay inyong panatilihin. Okay, congratulations. Ang lambot. Ito yung hindi tatanggapin sa Adonis. Yung pag nag-apply sa Adonis, rejected agad yun. Charot lang. Aba, o, tinan mo. Magpupush up pa. Hindi tatanggapin sa Adonis ito. Oh, sige, let's go. Oh, sige. Baka mahilo ka. Ingatan mo sarili mo. Alright, come on. Ha? Oh, lunod oh.
Koom na yan. Oh, wave mo sa audience! Wave mo sa audience! Come on! Palakpakan naman natin si John Ray. Music, maestro! Ito. Ito kasi dating nag-Adonis na to eh. Nag-retire na lang. Ito. Alright. It's your choice. Your decision. Saan mo ilalagay? Lagay mo rin. Sa ilalim din. Sumuot ka rin sa ilalim. Kaya mo yan. Ayan. Palakpak naman natin. Si Darren at si Army. Thank you. Alright, who will be the lucky winners of our 3 stand fan? Congratulations, stand fan John Tarosa, Jeffrey Quinto, Sir Greg Leonor, all right, congratulations, our 3 lucky winners of our stand fan. Ay, sana all. Next, ito po ay Twin Burner. Twin Burner. Tama ba? Vin Serrano. Vin Serrano. Wala. Onester Horvina. Ay, oh my gosh, sayang. Marisa Sacopla. Wala po. Micaela Kanya. Micaela Kanya. Saka mo na. Norilyn Redoma. Norilyn Redoma. Ambing Tanap. Ambing Tanap. Wala daw po. Imelda de Guzman. John Paul Cantolias. Gina Lynn Kagimbal. Ang ganda ng sign. Ang ganun lang. Andiyan kayo? Sige. Ay, pumayag eh. Dadayain ka na. Aileen Wego. Aileen Wego. Dito ka pala. Victor Trinidad. Victor Trinidad. Wala daw po. Myla Verdadero. Oh my gosh. Malakas talaga kay Lord to. Erwin Santos. Yung ako sinasabi ko. Supposed to be ang mananalo kanina, Sir Darren, ay si Sir Erwin. Ang kapartner sana si Ma'am Net. Hindi nagkaigi. 4 na sila. Kuha na po tayo, tapos picture tayo. Buhatin nyo na po, tapos mag-picture po tayo ka. Akit po tayo sa stage, tapos picture. Yan ang sinasabi ko. Yeah. Come on. Congratulations to all winners of our twin burner, double burner. 4 lucky winners. All right. Yeah. Maya po after this, pwede na tayo mag-party and we are going to party all night. Next, our grand prize winner. Oh my gosh, ano po ito? Washing machine, courtesy of John Ray and Debbie.
who will take home our grand prize. This one is I think this is an automatic washing machine. Tama ba? Automatic. Sabi, I don't know. Nakabalot po kasi. Pero sigurado ako washing machine. Kaya yun ang binanggit nila kanina. Hagisa lang natin tapos get one. Come on! Let's go! Ang problema pag wala dito yung nabunot. Let's see. Wala yata. Eden Saldivar. Wala eh. Paano? Ay! Nag-shoot. Ba't mainit? Ninong Reynaldo Subieta. Ninong! Hi, Ninong! Congratulations, Ninong! Picture po, picture. Sige ba, picture. Congratulations, Ninong! Grand prize winner! Magandang gabi po sa inyong lahat. Una po ay nagpapasalamat kami sa Diyos at talaga pong dumating po sa puntong pinanghinaan na kami ng loob ng mga nakaraang araw dahil nga po sa bagyo. Pero nanatili pa rin yung aming pagtitiwala na iinit at aaraw sa darating na Biyernes at ngayong Sabado sa tulong na rin po ng mga panalangin ninyo at sa mga nag-chat, nagtawag at nag-text sa amin. Pinapasalamatan din po namin ang bawat pamilya namin. Unang-una po ang Palier, sa Kupla, Kanya, at mga kapatid ko po. Kasama na din po ang Tana family from Hawaii at kay Ate Lalay po na umuwi din galing Saudi para po masaksihan ang kasal po naming dalawa ni Moy. Nagpapasalamat din po kami sa mga parating bukas ang tahanan para sa aming dalawa. Sa Fuliante family, sa Garate family, sa Verderflor family, at sa Subieta family. Gayon din po sa mga kamag-anak at kaibigan at lahat ng narito na sumuong sa baha at traffic sa pagbiyahe pa mula sa malayong lugar. Ganoon na din po yung aming mga Kalawag National High School teachers na talagang nagulat kami dahil ang suporta po nila sa amin ay talagang hanggang doon na lang po. Kaya po nung nakita po namin sila sa simbahan, talagang napaiyak ako kasi hindi ko po ine-expect na ganun po sila karami dahil hindi pa po passable talaga yung sa kanda na baha. At bukod po doon, nagpapasalamat din po kami kay Ma'am Leia sa pangunguna ni Ma'am Leia, ang LDE Event Style and Management, na talagang nagpakita po talaga ng effort mula sa simula ng pagpaplano ng kasal namin. Ma'am Leia, the best ka, tsaka po sa kanya pong mga kasamahan. Kung pagod po ako, ay pagod po din po sila. Sa mga napakalupit na larawan at video ng Melvin Vito Photography, maraming salamat po. Sa Hiraya Creative Visual, sa videographer namin. At lalo tigit, ang Bati Saramin, sa pangunguna po ni Ma'am July Placino at ang kaniyang mga kasamahan. Ang Mr. and Mrs. Nanyas Catering, sa pangunguna po ni Ma'am Joey at ng ating mga kasamahan dito na nag-serve sa atin ng mga napakasarap na ulam at iba't ibang pagkain. Kasama na din po sa papasalamatan namin ang mga simbahan mula Tayabas, Lopez, Calawag Parish Church. Ganoon na din po ang aming HMOA. So, kay Sir Lanlan, sa panguna ni Sir Froilan Tobias, ang aking makeup artist,
Kasama din po niya ang entourage makeup artist, si Sir Ever Arnado and team. And of course, to our energetic na teacher na MC pa, Sir Rosario Gasa. Hindi namin sir akalain na ikaw po ay makakarating sa dami ng gawain nitong mga nakaraang araw. Ano po? At yes sir, maraming salamat po. At sa aking napakagandang kasuotan sa kay DJ Abustan. Gayon din po ang barong ng aking mga abay. Ano po? So kasama din po na pinapasalamatan namin ang nagtahi ng aking mala Filipiniana and Cinderella inspired wedding gown kay Bono Obra Couture. And of course, lights and sounds, Link Switch, and sa Herbal Group. And kasama po si Sir Eric Tabalno ng Vintage Bridal Car at ang masasarap na kakanin mula sa Tayabas Best. Tsaka kay Ma'am Monica Salvatos sa kanyang magandang mirrorless mirrorless. Yung atin pong dyan. At ang photo man natin, Sir Gary Salumbides. And yung mga nagpa-picture po, ipiprint po yun. Para may souvenir po kayo. Ipapamigay na lang po siguro mamaya-maya po yung mga printed po, yung mga nagpa-picture sa aming photo man kanina. At gayon din po sa mga souvenir suppliers at sa mga hindi pa nabanggit na mahalagang taong naging bahagi ng kasal na ito. Maraming salamat po. So kasama po dyan ang mga kaibigan namin ni Moy, simula high school, elementary, college, co-teachers. So, si Sir Bird, nandiyan si Sir Bird. Sir, mabuhay ka! Sir, magyayal ba kami? Sir, baka maglilib muna kami sir sa Monday ah. At syempre po, sa mga magulang namin na sumuporta sa amin na hindi po kami nandirito kung hindi dahil sa kanila. Super supportive, simula. Sir Ray, thank you po. Kayo po ang nanguna sa pag-abiyad sa amin ni Moy. Tita Janet Subieta, sa pagiging busy po. Kay Lola Lina, sa pamilya po ng Palier. Thank you po. Sir Darren Salvatos, siya po ang nagturo sa sayaw namin at mamaya tayo po ay magsusumba sa pangunguna niya. Sa bawat pamilya ko po na nandito, ang aking mga mag-anak, thank you po sa inyong effort para makapunta po dito. So, let's party na po!